Sabi nyo nga po sa inyong katabi, I'm glad you are here. Amen. Okay. Ngayon po ay Resurrection Sunday. At ang Panginoong Kristo po ay hindi po taon-taon namamatay. Ano po? Inaalala lang po natin yung kanyang kamatayan at yung kanyang muling pagkabuhay. No, minsan lang namatay ang Panginoong Sus at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay siyang muli at umakyat na sa langit at mananatiling buhay magpakailanman. Inaalala lang po natin, okay? Kaya po yung sasabihin natin na huwag po kayong maniniwala ron sa pag-Biyernes ay patay ang Diyos. Hindi po patay ang Diyos pag Biyernes Santo. Ano po? Inaalala lang natin. Para siyang birthday, inaalala. Hindi taon-taon pinapanganak. Ano? Inaalala lang po. Pag Biyernes Santo, yun yung panahon na si Jesus ay namatay. Ngayon, yung iba iniisip, patay ang Diyos ngayon, huwag kang lalabas, huwag kang maliligo. Amuyin nyo nga yung katabi ninyo. Yan. Iba, no? Huwag kang babiyahe, no? Huwag kang lalayo kasi patay ang Diyos. Hindi po totoo yun. Minsan lang namatay ang Panginoong Kristo at lagi na siyang buhay magpakailanman. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan po natin si Lord? Malakas sa palakpak sa Panginoon. Amen. Yan po yung title. Na Lost to Gain Christ. Yan po yung aking pong nais na i-share ngayon pong umaga. Lost to Gain Christ. Sabi nga po natin, lost to gain Christ. Okay. Basahin ko po itong verse po na ito. Philippians chapter 3, verse 8 to verse 11. Ang nagsasalita po rito, walang iba kundi ang ating Panginoong si Pablo, about kay Jesus. Si Pablo po nagsasalita po rito. Sabi po niya, oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang tindi talaga ni Pablo, no? Ito po yung para sa kanya ay napakahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubusang makasama siya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayoy buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Okay, ang Diyos pong bahal magpala sa kanyang salita. Pag sinabi pong Christianity, ito po ay pakikipagrelasyon sa isang buhay na tagapagligtas. A living Savior, a resurrected Savior. Yan po ang Christianity. Dahil kung si Jesus ay hindi nabuhay, walang katuturan ng Christianity. Walang katuturan ang pananampalataya natin kung si Jesus ay hindi nabuhay nung siya ipako at namatay sa krus. Dahil po ang Christianity ay pakikipagrelasyon sa isang buhay na tagapagligtas, kailangan na tayo, bawat isa po sa atin, ay magkaroon ng strong desire na makilala pa siya ng mas malalim sa ating buhay bilang ating tagapagligtas. Siya yung nag-iimpluwensya sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng kapangyarihan. Siya yung nagbabago sa atin araw-araw hanggang sa maging katulad niya tayo. Yun po yung Christianity pakikipagrelasyon sa Panginoong Kristo. Pero of course, sa pakikipagrelasyon na yon, may nababago sa ating pong buhay. Sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoong Kristo, patuloy tayong nababago. Kaya nga napakahalaga pala yung paniniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Amen po ba?
Napakahalaga po nung pangyayari na yon na si Jesus after 3 days ay nabuhay na maguli at dapat mong paniwalaan ito at hindi pagdudahan. Kasi po sa Bible, pinalabas po kasi doon na ng mga Pariseo, ng mga religious leaders na si Jesus ay hindi nabuhay, ninakaw lang yung kanyang bangkay. Tingnan mo yung mga religious leaders ng panahon na yun, yung inggit kay Jesus, yung galit kay Jesus, pinamalita nila yung masamang balita na yon o yung kasinungalingan na yon na si Jesus ay hindi totoong nabuhay, ninakaw lang yung kanyang bangkay ng mga alagad. Pero ang totoo talaga, si Jesus ay nabuhay after 3 days na siya'y namatay. Amen po ba? Kaya kung si Jesus ay hindi nabuhay, walang kapangyarihan si Jesus. Wala siyang kapangyarihan. Patay siya eh. Yung kanyang mga salita, yung inaaral natin, yung Bible, walang katuturan, walang kapangyarihan, hindi kaya magbago. No? Bakit? Yung tagapagligtas patay eh. No? Pero ang totoo, si Jesus ay buhay. Jesus has risen. Jesus is alive. Sabi nga po natin, Jesus has risen. Jesus is alive. At ito yung dapat pala na katulad ni Pablo na naisin natin sa ating pong buhay more than anything else. Yung makilala yung ating buhay na tagapagligtas at maranasan yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Ito po yung sinabi ni Pablo no? To know the resurrected Christ and to know and experience the resurrection power of Jesus Christ. Dalawa po yan. To know and experience the resurrected Christ and to know and experience the resurrection power of the Lord Jesus. Dalawa yung binanggit dyan ni Pablo. Sabi po ni Pablo, lahat ay ituturing kong walang kabuluhan. Para sa akin, sabi ni Pablo, ang pinakamalaga sa akin, makilala, maranasan ang resurrected Savior, resurrected Christ, at malaman ko at maranasan yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. The resurrected Christ and the resurrection power of Christ. Ito yung para kay Pablo ay pinakamalaga. More than position, more than titles, more than riches. No? Sino ba si Pablo? Bakit niya nasabi yan? Sino ba siya dati bago niya na-encounter si Jesus? Bago niya nakilala ang Panginoong Kristo, sino ba siya? No, dito sa Philippians chapter 3, sinabi ni Pablo yung kanyang mga titles, yung kanyang resume, yung kanyang accomplishment, sinabi po niya. Sino siya? Sabi niya, siya ay tinuli sa ika-8 araw, matapos na siya isilang. Siya ay tunay na Israelita. Siya ay mula sa angkan ng Benjaminita. Siya ay katutubong Hebreo at siya ay isang Pariseo. Sinabi niya yung kanyang mga accomplishment sa buhay. Pero sabi niya, lahat ng yan, ginawa kong basura. Sabi po niya ron, inisa-isa niya yung kanyang accomplishment, kanyang title, kanyang narating, kanyang nagawa, kanyang posisyon, kanyang influence, maging yung kanyang kayamanan, pera, inisa-isa niya yan. Pero sabi niya, lahat ng ito ay basura. Lahat ng ito ay walang kabuluhan. Ang pinakamalaga sa akin ay makilala at maranasan ang tagapagligtas na buhay at makilala at maranasan yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Grabe, no, si Pablo. I count all things lost that I may gain Christ. Kaya nga po, lost to gain Christ. Yun po yung title. Ulitin ko po yung sinabi ni Pablo sa Ingles, I count all things lost, walang kabuluhan, that I may gain Christ. Para mapasa akin lang si Kristo. Lahat ay walang kabuluhan, lahat ay iiwang ko, lahat ay basura, makamtan ko lang si Kristo. Sana ganun talaga tayo. No? Na ang pinakamahalaga sa atin ay si Kristo.
Ang pinakamalaga sa atin ay makilala si Kristo, mapalapit si Kristo, mapalapit kay Kristo, maranasan ang Panginoon sa ating buhay. Dapat yun ang pinakamalaga sa atin eh. More than anything else, more than anyone else. Amen po ba? And sabi po niya, I want to know Christ. I want to know the power of His resurrection. I want to experience that, sabi ni Pablo. Gaining or having Christ is experiencing an intimate relationship with Him and His resurrection power. Pag sinabing, gusto kong makamtan si Jesus, ibig sabihin, gusto mong maranasan yung kalapitan ng relasyon sa Kanya at maranasan yung Kanyang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli. Okay, doon po muna tayo sa knowing our Lord Jesus Christ. Yung experiencing Him. No, doon po muna tayo. Dalawa lang po yung nais ko pong share. Knowing Christ and knowing the power of the resurrection of Jesus Christ. Knowing God is much more than knowing facts about God. Ang pagkakilala raw sa Panginoong Kristo, hindi lang yung kilala mo siya sa facts. Nabasa mo yung Bible, narinig mo yung kanyang salita. Si Jesus, anak ng Diyos yan. Si Jesus, namatay sa krus yan. Hindi lang ganun kababaw. Pag sinabing gusto mo makilala ang Panginoong Jesucristo. We must go beyond learning facts. Hindi hanggang rito lang. Pwede kasing kabisado natin ang Bible, pero walang transformation sa puso. Pwede kasing alam mo salita ng Diyos dito sa isip, kabisado mo, pero walang relasyon kay Jesus. Malayo kay Jesus. Pwede po yun eh. No? Kaya nga pong ibig sabihin ng knowing Christ ay yung bang i-cultivate mo yung relasyon mo, personal relationship mo sa Panginoong Jesucristo. Yun yung ibig sabihin na pagkakilala sa Panginoon. Hindi lang sa isip, kundi yung nararanasan mo siya, kinukultivate mo, yung intimacy mo, yung kalapitan mo, yung relasyon mo sa Panginoon. Amen po ba? Lalo na ang mga matatalino, lalo na yung mga mahuhusay ang memorya, kaya talagang kabisaduhin ang Bible. No? Pero hindi lang hanggang doon lang. Okay yon, hindi po masama na kabisaduhin mo ang verses. Hindi masama na aralin mo ang salita niya. Gusto nga niya yun, utos nga niya yun eh. Pero hindi doon matatapos. Dapat yung mga salita na natatanggap natin, napapakinggan natin, nakakabisado natin, tumutuloy sa puso at nag-uudyok sa atin ng kalapitan sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Ngayon, ang usapin ng knowing Christ, ang ibig sabihin niyan, ay cultivate intimate relationship with the Lord. Ngayon pa, paano? Yan po. How to cultivate a relationship with the Lord Jesus. Number 1, put your faith in Jesus. Sabi nga po natin, put your faith in Jesus. Manampalataya ka na siya ang anak ng Diyos. Manampalataya ka na siya ay muling nabuhay. Siya ay resurrected Savior. Minsan lang siya namatay at nabuhay after 3 days at hindi na mamamatay kailanman. Naroon na siya sa langit, nakaupo sa kanyang trono at taglay ang kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Put your faith in the Lord Jesus. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng bagong buhay sa Kanya. Put your faith in Him. Yan yung number 1. Kung gusto natin mapalapit, magkaroon ng intimate relationship with the Lord, yun yung una. Put your faith in Jesus. Pangalawa, spend time in prayer. Sabi nga po natin, spend time in prayer. Yung pakikipag-usap po sa Diyos, nagbibuild po yan ng relationship sa Kanya. Ulitin ko po, yung pakikipag-usap, ang prayer po, hindi yung healing lang tayo ng healing. Lord, pengin ito, pengin nire. Lord, dali mo po ako ron. Lord, gawin mo po ito para sa akin. No, hindi po yun ang ganun lang ang prayer. Ang prayer po ay communication, relationship kay Lord. No? Pag ikaw ba nakikipagrelasyon sa asawa mo, kapag malapit ka sa asawa mo, lagi bang lapit mo, pengin pera, bill mo ko nun, bill mo ko niyan. Yung ba ang relasyon?
O kaya sa magulang mo. Ang pakipagrelasyon mo ba sa magulang mo, kaya ka lang lalapit sa magulang mo, naipahingin pera. Pag hindi ka hingi, hindi ka lumalapit. Hindi naman diba ganun ang relasyon? Ang relationship, hindi lang sa paghingi. No? You're enjoying each other presence. Amen po ba? Ini-enjoy niyo yung presensya niyo sa isa't isa. No? Nagpapasalamat ka. No? Kinikilala mo siya. Inaalam mo ano ang nagbibigay ng kagalakan sa kanya. Spend time in prayer. Pwedeng nagpe-pray ka mag-isa, pwede ka nagpe-pray ng kasama yung iba. No? Sa prayer po, we can share our joys, we can share our sorrows with God. No? Hindi lang puro hingi. Pwede kang makipagkwentuhan, pwede mong ikwento yung sarili mo, pwede mo sabihin yung nararamdaman mo, yung mga experience mo, pwede po yun eh. Relationship po ang prayer. Communication, hindi lang puro hingi. Amen po ba? Sabi niyo po sa iyong katabi, huwag kang puro hingi. Enjoy His presence. Pag nagpe-pray ka, enjoy mo lang yung presensya niya. Magpasalamat ka. Baka mamaya puro tayo hingi, walang pagpapasalamat. No? Ipagpasalamat mo yung mga magagandang bagay. No? Minsan kasi tayo, lalapit lang tayo kapag meron tayong pangangailangan eh. Kay Lord eh. Dapat lumalapit tayo kahit walang pangangailangan. Nagpapasalamat ka. Pangatlo, follow His commands. Para tayo magkaroon ng intimate relationship with the Lord, makultivate natin yung relasyon natin sa Panginoong Sus, mapaganda, mapalapit pa tayo, no? Follow His commands. No? Hindi pwede pong alam lang natin ang kanyang mga salita, pero hindi naman tayo sumusunod. At kapag tayo po nagpe-pray, nagsasalita po siya sa atin, pakinggan natin. Pag siya nagsalita po sa atin, merong siyang instruction. No? May instruction po siya kapag tayo nagpe-pray, kapag tayo nagbabasa ng Bible, may maririnig ka na instruction. Merong inuudyok sa'yo ang Panginoon na dapat mong sundin, dapat mong gawin. Amen po ba? No? Be willing to follow His commands. Step out in faith. No? Step out in faith. Kapag meron siyang sinabi na parang inuutos sa'yo, mahirap, basta sundin mo lang. Humakbang ka lang sa pananampalataya at makikita mo, sa unang hakbang mo, may nangyayaring maganda. No? May nangyayaring maganda na yung Red Sea nahahati. Yung Red Sea sa buhay natin nahahati kapag tayo ay sumusunod, humahakbang sa pananampalataya. Amen po ba? Kapag kinilala natin ang Panginoong Kristo at nagkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Panginoong Kristo, it will result to eternal life. Sabi po rin sa John chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala sa Kristo na iyong sinugo. Sinabi mismo ng Panginoong Kristo yan, no? Na ang pagkakilala sa Kanya, ang pagkakilala sa Diyos, nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Yan yung pagkilala sa Panginoon. Napaka-basic po, no? Pero yan yung gustong-gusto ni Pablo. Sabi niya, lahat ay tuturing kong walang kabuluhan, lahat ay tuturing kong basura, makilala ko lang si Jesus. Mapasa akin lang si Jesus. Mapalapit lang ako kay Jesus. Lahat ituturing kong walang kabuluhan. Basta si Jesus ay nasa akin. Hindi man ibig sabihin na magiging negligent siya. No? Hindi ibig sabihin na iiwan niya lahat, magiging negligent siya, magiging pabaya siya. Hindi po yun ang ibig sabihin niya. Ang ibig lang sabihin ni Pablo, para sa kanya, number 1 si Jesus. Para sa kanya, uunahin niya si Jesus. Amen po ba? Kung merong pinapaiwan si Jesus, iiwanan niya para lang sa kanya. Yes, yun yung ibig sabihin po ni Pablo po rito. Kung ang hadlang sa kanyang relasyon kay Jesus ay trabaho, iiwan niya yung trabaho para makamtan si Jesus. Kung ang hadlang sa kanyang pakikipagrelasyon kay Jesus ay relasyon, iiwan niya yung relasyon sa kapwa para lang makamtan si Jesus. Ganon ang ibig sabihin po ni Pablo rito.
na walang anuman at walang sinumang hahadlang sa kanyang paglapit, pagkilala, pakikipagrelasyon sa Panginoong Kristo. Hindi niya hayaan na anuman o sinuman na humadlang sa kanyang pakikipagrelasyon kay Jesus. Yun ang ibig sabihin po niya riyan. Amen po ba? No? Para sa kanya, si Jesus ang pinakamahalaga. Si Jesus ang pinakamahal niya. Amen po ba? Pwede bang palakpakan po muna natin si Lord? Malakas sa palakpak sa Panginoon. Pangalawa at panguli, ito po yung knowing the power of the resurrection of the Lord Jesus. Yung malaman, maranasan, yung kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesucristo. Ito yung isa pang gusto ni Pablo. He didn't ask God for more power. Pakinggan niyo po ito. Hindi hiniling ni Pablo na ang makamtan niya ay mas malaking kapangyarihan, mas maraming kapangyarihan. Hindi yun ang hiniling niya. Ang hiniling ni Pablo, maranasan niya yung kapangyarihan ng pagkabuhay ng Panginoong Jesus. The resurrected power of the Lord Jesus. Okay, basahin ko po muna yung istorya na yan. Luke chapter 24, hindi ko na po nailagay dyan sa PowerPoint. Verse 1 to verse 7. Ito po yung resurrection ni Jesus. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Natigilan sila at nagtaka kung ano nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila ay nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ito po yung istorya ng si Jesus ay namatay, inilibing, and after 3 days ay nabuhay na maguli. Yung mga alagad na pumunta roon sa libingan, nabigla pa. Yung mga kababaihan at yung ilang mga alagad, nabigla sila na wala na roon si Jesus, yung bangkay ni Jesus. Hindi nila alam na buhay na pala. Meron dumating na dalawang anghel at pinalita sa kanila na si Jesus ay buhay. Totoong nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo po ito. Ang bumuhay kay Jesus ay ang banal na Espiritu. Yung kapangyarihan ng Holy Spirit, yun ang bumuhay kay Jesus. No? Yung resurrection power, that's the power of the Holy Spirit. Kaya napakalaga ng Holy Spirit. No? Yung kapangyarihan ng Holy Spirit ang siyang bumuhay kay Jesus at yung kapangyarihan ng Holy Spirit ang siyang bubuhay din sa atin one day kapag tayo ay namatay at para tayo salubungin ng Panginoon, no? Sa second coming. At yung kapangyarihan ng Holy Spirit, siya din yung patuloy na nagbabago sa atin. Amen po ba? Ngayon gusto kong tignan po natin, ano relasyon nung kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli na yon ni Jesus sa ating pong buhay. Okay, number 1, 5 aspects of the power of Jesus' resurrection. Number 1, the power to have our sins forgiven. Dahil doon sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Kristo, yung kapangyarihan na bumuhay sa Kanya, no? Yung kapangyarihan din po na yon ang nagbigay sa atin, no? Na magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Romans chapter 4 verse 25. Siya'y pinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Sa pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ang dulot nito sa atin
ay pagpapawalang sala. Meaning, kung hindi siya nabuhay, nasa kasalanan pa rin tayo. Kung hindi siya nabuhay, nasa kasalanan pa rin tayo, nasa kadiliman pa rin tayo, may kasalanan pa rin tayo. Pero si Jesus ay muling nabuhay, kaya po ikaw at ako na sumampalataya sa Kanya ay pinawalang sala. Sabi mo po sa iyong katabi, pinawalang sala na tayo. Pero yun, no? Parang yan sa yung bang nahuli ka ng pulis, tapos ikaw ay kinasuhan, then humarap ka sa judge, no? Totoong nagkasala ka, halimbawa, nakapatay ka o nagnakaw ka, tapos humarap ka ngayon sa judge. Tapos sabi ng judge, ikaw ngayon ay pinapawalang sala. Ha? Nagnakaw ako pumatay ako, paano ako mapapawalang sala? Totoong gumawa ako ng krimen. Bakit ako napawalang sala? Kasi yung attorney mo, si Jesus No? Yung parusa na dapat tayong tumanggap, kinuha niya. Binayaran niya yung ating kasalanan ni Jesus. Hindi lang tayo pinatawad, pinawalang sala. Pag sinabing redemption po, no? Pag sinabing redemption, hindi lang yung pinawalang sala ka o pinatawad ka sa iyong kasalanan. Pag tinitignan ka ng Diyos, parang hindi ka nagkasala kailanman. Justification po ang tawag doon. Pagiging matuwid. Dahil sa kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Kristo, ginawa tayong matuwid. Hindi lang walang sala, hindi lang pinatawad, ginawa tayong matuwid. Meaning, pag tinitignan ka ng Diyos, parang walang kasalanan kang nagawa. Pero actually, nakagawa ka talaga ng kasalanan Pero ang ibig sabihin ng justification, parang hindi ka talaga nagkasala. Yun po yung in-accomplish ng kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Dati tayo inaalipin po tayo ng mga kasalanan no? Pero sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, dumaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Sabi mo po siyang katabi, malaya ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga pag sinasabi ni Satanas, hindi ka mapapatawad sa kasalanan mong yan. Grabe yung ginawa mong kasalanan, hindi ka mapapatawad ng Diyos. Ito yung pwede mong sabihin kay Satanas, nabuhay si Jesus upang ako ay ipawalang sala. Pwede mo po sabihin niyang sa kaaway, nabuhay si Jesus upang ako ay ipawalang sala. Amen po ba? No? Sabi nga po natin, ako ay napawalang sala na. Amen. Lahat ng sumampalataya sa Panginoong Kristo ay napawalang sala dahil si Jesus ay muling nabuhay. Pwede po bang palakpakan natin si Lord malakas, palakpak sa Panginoon? That's the power of resurrection. That's the power of resurrection. No? Kaya nga kung hindi nabuhay si Jesus, nasa kasalanan tayo. Thank God nabuhay siya. Pangalawa, no? The power to overcome sin. Ito, maganda po ito. No? Yung resurrection power ni Jesus, yan yung kapangyarihan na binigay sa atin to overcome sin. Sabi mo po siyang katabi, kaya mong magtagumpay laban sa kasalanan. 1 Corinthians chapter 15, verse 56 to verse 57. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang context niyang 1 Corinthians chapter 15 ay tungkol sa resurrection. Pag binasa niyo po yung chapter 15, tungkol yan sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesukristo. No? Ito po yung good news. No? Hindi na tayo kailangan pang paalipin
sa kasalanan. We can overcome sin because the resurrected power of the Lord Jesus is in us. Yung kapangyarihan na bumuhay kay Jesus, nasa atin din. Meron ka nung ganong kapangyarihan to overcome sin. Tinalo ni Jesus ang kamatayan at ang kasalanan nang siya'y muling nabuhay. Ulitin ko po, tinalo ni Jesus ang kamatayan at ang kasalanan nung siya'y muling nabuhay. Amen po ba? Kaya po yung resurrection ni Jesus, it empowers us to conquer sin in our lives. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Yun yung kapangyarihan na bumuhay kay Jesus. Taglay natin para ma-overcome, mapagtagumpayan ang mga wrong habits, mga bad habits, mga kasalanan. Sa Hebrew chapter 12 verse 1 to verse 2, hindi ko na po nilagay dyan. Sabi po rito, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating panampalataya. Dahil sa kagalakan na naghihintay sa Kanya, hindi Niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pakinggan niyo po ito. Hindi kinahiya na siya'y mamatay sa krus, namatay siya. Pero hindi siya nanatiling patay sa krus, umakyat sa langit after 3 days at umupo sa kanan trono ng Diyos. Amen po ba? Siya ay namatay at siya'y muling nabuhay. Sabi po dyan sa verse na yan, focus on the Lord Jesus, the author and finisher of our faith. Dahil si Jesus ay muling nabuhay, mapagtitiwalaan mo siya ng iyong pananampalataya, magtuon ka ng pansin sa Panginoong Kristo, yung kasalanan na nagiging struggle mo, ma-overcome mo. Kaya ang sabi po riyan, focus on Jesus. If you want to overcome sin, focus on Jesus. Sabi mo po sa iyong katabi, kung gusto mo mapagtagumpayan ang kasalanan, ituon mo, pansin mo kay Jesus. Napakalinaw po niyan, ano? If we want to overcome sin, focus on Jesus, the author and finisher of our faith. Meron tayong kapangyarihan para pagtagumpayan niya ang kasalanan na yan. Amen po ba? The same power that raised Jesus from the dead. Pangatlo, the power to be transformed to Christ-likeness. 2 Corinthians chapter 5 verse 15 to 17, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, ganoon ang ating pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Biro nyo, no? Binanggit po riyan, no? Sa verse 15, si Jesus ay namatay. No? At nabuhay na maguli. At dahil si Jesus po ay buhay, lahat ng mga tao na nakipag-isa kay Kristo ay matatransform. Mababago from glory to glory hanggang sa maging kamukha natin ang Panginoong Jesucristo. Maging Christ-like tayo. Kasi nakipag-isa ka na eh. No? Pero kung siya'y patay, malabong tayo ay mabago.
malabong makapag-isa tayo kay Jesus, malabong maging kahawig natin si Jesus. Maging Christ-like tayo kung siya'y patay. Pero dahil siya'y buhay, we can be Christ-like. His resurrection power will transform us to be Christ-like. To be like Him. Posible po yun, kaya wag natin sabihin na, tao lang ako ganito lang talaga ako ganito na ako. No! Maling dahilan yun. Tao lang. O ganito talaga ako Tanggapin mo akong ganito. No? Walang ya talaga ako, tanggapin mo akong walang ya. Hindi ganoon. Kaya nga nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang na Dahil yung kapangyarihan na bumuhay kay Jesus, the same power is available that is within us, na mababago tayo. Yun yung bumabago sa atin, yung kapangyarihan na yun na bumuhay kay Jesus. Amen po ba? Yung resurrected power ni Jesus, meron tayo para tayo baguhin, maging katulad, maging Christ-like. Amen po. Lahat na nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Sabi mo po siyang katabi, bago ka na. Sabi mo po siyang katabi, magiging kamukha mo si Jesus. Christ-like. Habang tayo ay nakikipagrelasyon kay Jesus, habang tayo lumalakad kasama si Jesus, we will be transformed into His likeness. Ulitin ko po, habang tayo nakikipagrelasyon kay Jesus, habang tayo lumalakad kasama si Jesus, we can be transformed to His likeness. Magiging katulad natin siya. Maybe ngayon hindi pa natin siya katulad, yung mga characteristics niya, pero doon tayo dinadala ng Panginoon. Binabago niya tayo araw-araw. We are becoming like Jesus. We are becoming the spotless bride of Christ. Pakinggan niyo po ito. Sabi po ng Bible, sa second coming, ang Panginoon Kristo babalik po, Babalik siya. Makikita siya ng lahat, bumababa sa langit, sa alapaap. At alam niyo po ba, ang sasalubong sa Kanya, ang sabi sa Bible, His bride. Ang sasalubog sa Panginoong Kristo ay yung babaeng ikakasal. The spotless bride. Sino yung babaeng ikakasal? The church. The church. Sige, palakpakan po natin si Lord. Pero ang ginamit na salita ron, spotless. Spotless. Ibig sabihin, walang dungis. Banal. Yun yung sasalubong kay Jesus. Kaya nga, paano mangyayari yon na spotless tayo, walang dungis? Yun nga po Through the resurrection power of the Lord Jesus, we are being transformed into His likeness. Binabago tayo araw-araw from glory to glory. Amen po ba? Okay. Yun yung kagandahan ng kapangyarihan ng Panginoon. Yun yung dulot sa atin. Pangapat, the power to be an agent of Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 19 to verse 20. Tuloy natin yung verse na binasa natin kanina. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Sabi mo po siyang katabi, nilimot na ni Lord ang kasalanan mo. Sa kabila naman, sabi mo po, nilimot na ni Lord ang kasalanan mo. Ang ganda niya, no? Ang ganda nitong verse na to. No? Kaya, yung mga mag-aasawa rito, o yung mga magulang, huwag nyo na laging ibalik yung kasalanan dati. Kasi si Lord niya nilimot na ikaw, hindi mo pa nililimot. Sabi mo, limutin mo na. Yan sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Ang nilimot
na mga kasalanan, yung mga sumampalataya, yung mga sumampalataya kay Jesus, yun yung mga nilimot na, pinatawad na yung kasalanan nila, nilimot na yung kasalanan nila. Yun yung sumampalataya kay Jesus. Pero yung ayaw sumampalataya kay Jesus, malinaw na malinaw kay Lord yung kasalanan nila. And one day, they will be judged. Sila'y huhukuman, sila'y parurusahan. No? Yung kasalanan nila, alam na alam ng Diyos. Pero sa mga sumampalataya kay Jesus, pinatawad ka na at nilimot na ang iyong mga kasalanan. Pwede bang palakpakan natin si Lord? At sabi po ni Pablo, at kami naman ay inatasan niyang ipamilita ito. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay sugo ni Kristo. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa nagsasabing ako lang ang sugo. Huwag po kayo maniwala ron, so nagsasabing ako lang ang sugo. No. Dahil dito, marami ang sugo. Kaya sabi ni Pablo, kami mga sugo ni Kristo. No. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo na alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Ambassador. Ikaw ay ambassador. Sa English po yan, ambassador of Christ. Sugo ni Kristo. Bawat isa sa atin, dahil sa kapangyarihan ng resurrected power ng Panginoon Kristo, tayo ngayon ay isinusugo ng Diyos. Nagiging ambassador tayo, tagapagbalita ng good news. Tagapagbalita, tagahayag ng magandang balita tungkol kay Jesus. Ano yung magandang balita tungkol kay Jesus? Siya'y nabuhay. Yun ang good news. Kasi ang bad news, hindi siya nabuhay. Ang good news, nabuhay siya. Kaya ang kabuuan ng good news ito po, pag sinabing magandang balita, si Jesus ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli at umakyat sa langit. Yun ang completeness ng good news. Hindi pa pwedeng namatay lang siya, tapos hindi naman nabuhay. Amen po ba? Ikaw ngayon ay agent ni Jesus. Ipapamalita natin, because we have the resurrected power of the Lord Jesus, nasa atin yun. Taglay natin yung resurrected power ni Jesus. Ngayon, ipamalita mo naman si Jesus. Meron kang kapangyarihan eh. No? Hindi pa pwedeng binigyan ka ng kapangyarihan tapos hindi mo ginamit. Meron kang authority, meron kang power to share the good news. Ang ginamit na salita rito ay ambassador sa Ingles, ambassador of Christ. Ang ambassador ng Pilipinas sa Amerika, kung hindi niya ginagawa ang kanyang tungkulin, walang saysa yung kanyang pagiging ambassador sa Amerika. No? Yung ambassador ng Pilipinas sa Saudi, kung hindi niya ginagampanan yung kanyang tungkulin doon sa Saudi, walang kabuluhan yun, yung kanyang pagiging ambassador doon. Ganon din tayo. We are ambassador of Christ. Kapag hindi natin ginampanan yung tungkulin natin, walang kabuluhan ang pagiging ambassador natin. At walang magiging kabuluhan yung kapangyarihan na yun na binigay sa atin. The resurrected power of the Lord Jesus. Amen po ba? God empowers us not just to defeat sin, but to share, to display the message to the world. The good news to the world. Hindi lang para sa atin. Yes, pinatawad tayo ni Lord. Binigyan tayo ng bagong buhay. Thank you, Lord. Pero hindi para sa atin lang yan. Para yan sa lahat. Sino magdadala yan? Magdadala ng good news sa maraming tao? Ikaw, ako. Kasi tayo na yung nakaranas nung kapangyarihan ng Panginoon Amen po ba? Naranasan mo yung kapangyarihan ni Lord Nakilala mo na siya, naranasan mo yung resurrected power niya. It's time na i-share mo yan. Yung good news. Meron kang kapangyarihan You're empowered to share the good news sa maraming tao. And lastly, the power to overcome Satan and his kingdom. Si Satanas po ay talunan na. 2,000 taon na nakararaan nung si Jesus ay namatay at nabuhay na muli. Tandaan niyo po yan.
talunan si Satanas at mas makapangyarihan tayo kaysa sa kanya. Dahil yung kapangyarihan na taglay natin ay kapangyarihan na galing sa Panginoon. Amen po ba? Kaya yung gawa ni Satan sa buhay natin, kayang-kaya po natin yan ma-overcome. Philippians chapter 2, verse 8 to verse 11. Nagpakumbaba siya. Si Jesus po yan. Naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Si Jesus po yan, ha? Binigay kay Jesus yung pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Sabi po rito, lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Kung merong pangalan na pinakamakapangyarihan, pangalan yun ni Jesus. Hindi pangalan ni Satanas, hindi pangalan ng demonyo, hindi pangalan ng kasalanan, hindi pangalan ng problema, hindi pangalan ng tao. Hindi po. Ang pinakamakapangyarihang pangalan ay pangalan ni Jesus. At ang sabi po riyan, lahat ng tuhod, luluhod sa pangalan ni Jesus. Maging si Satanas, luluhod sa pangalan ni Jesus. Maging ang gawa ng kadiliman, gawa ng kaaway, luluhod sa pangalan ni Jesus. Kaya nga, kapag ikaw po, sa tingin mo, parang inaatake ka ng dyablo, speak the name of Jesus. Banggitin mo yung pangalan ni Jesus na mayroong authority, luluhod ang gawa ng kaaway. Sabi po riyan, lahat ng tuhod luluhod sa pangalan ni Jesus. Yung pangalan niya higit sa lahat ng pangalan. Amen po ba? Bakit? Buhay si Jesus makapangyarihan. Amen po ba? Amen po ba? Sabihin po natin, Jesus is the only name above every name. Amen. Binigyan tayo ng Panginoong Jesus ng kapangyarihan para apakan ang mga gawa ng kaaway sa ating buhay. Ano ang struggle mo ngayon? Ano ang problema mo ngayon? Apakan mo sa pangalan ni Jesus. Apakan mo. Lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. May sakit ka, paluhurin mo sa pangalan ni Jesus. Bow down in the name of Jesus. Sabi mo yung sakit mo at sabi mo sa Kanya, bow down in the name of Jesus. Cancer, bow down in the name of Jesus. Ano man sakit yan, bow down in the name of Jesus. Ano yung sakit mo ngayon? Sabihin mo, banggitin mo yung sakit. Kasi lahat ng pangalan luluhod sa pangalan ni Jesus Yung sakit, pangalan yan. Yung sakit, pangalan lahat ng pangalan luluhod sa pangalan ni Jesus. Pag ginamit mo yung pangalan ni Jesus, may kapangyarihan po yan. Kapag yan ginamit mo with authority, susunod no? Susunod yung mga bagay. Dahil may kapangyarihan pangalan ni Jesus. Lahat ng tuhod luluhod sa pangalan ni Jesus. Lahat ng pangalan. Amen po ba? Binigyan tayo ng kapangyarihan para apakan ang mga ahas at alakdan. Yung ahas at alakdan, sumisimbolo yan sa mga gawa ng kaaway sa buhay natin. We have authority, we have powers over the powers of darkness. Use your authority. Use your power. Use the name of Jesus. Use the Word of God. Apply the blood of Jesus. Focus on the Lord Jesus. Focus on His victory on the cross. Sa krus, si Jesus ay namatay at pagkaraan na 3 araw na buhay, nagtagumpay
ang Panginoong Sus. Merong victory sa cross. May victory sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At yung victory na yon ibinibigay sa atin ng Panginoon. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Amen po ba? Sabi mo po siyang katabi, do not be afraid. Si Jesus ay buhay. Jesus has risen. Jesus is alive. He has given you the privilege to have intimate relationship with Him. Jesus has risen. Jesus is alive. He has given you authority and power to be forgiven, to overcome sin, to be conformed to Christ-likeness, to be God's ambassador, God's agent, and to overcome Satan and his kingdom. Sobra-sobra na tayo ay dapat nagtatagumpay. We have the power of the Lord Jesus, the resurrected power. The power that raised Jesus from dead. Amen po ba? Tumayo po tayo. Let's worship the Lord at pasalamatan po natin siya